Hallelujah. Ayan. A blessed day to everyone. Isang magandang umaga po ulit. Ayan. Mukhang ang saya po natin. Masaya po ba tayo? Ayan. Indeed, this is the day that the Lord has made and we will be glad and rejoice in it. Sabi nga rin po, katugma po ito dun sa title ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga, Rejoice Greatly in the Lord. So, for the past few weeks, nag-aaral po tayo ng mga salita ng Panginoon, especially sa proclamation po this 2024, that this year will be an effortless year para po sa atin, the people of 611. And sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So, sino po dito ang naka-receive na, naintindihan po ba natin yung ibig sabihin ng effortless 2024? Sino dito ang naka-receive na ng effortless 2024? Ayan, siguro medyo hesitant pa tayo kasi bakit parang ganun? Parang yung January naman hindi siya effortless. Ang tagal na tapos ng January, hindi po ba? Okay, feeling natin parang January pa hanggang ngayon. So, gusto ko lamang po magbigay ng ilang points before tayo mag-dwell doon sa atin pong topic because I believe rejoicing, it takes some sort of a process para po makapunta tayo doon. And gusto ko pong maunawaan natin before we enter into this rejoicing, ano ba yung mga factor na nakaka-apekto nito? Bakit hindi tayo makapag-rejoice sa Panginoon? So may kinalaman po ito sa effortless 2024. First, sabi po ng verse 1 ng chapter 46 ng Psalm, God is a refuge and strength, an ever-present help in trouble. The first factor kung bakit hindi po tayo makapag-rejoice or bakit hindi natin ma-experience yung effortless is that in times of trouble, kanino po tayo tumatakbo? We do not run to the refuge, which is our God. Second one is that nagturo po si Pastor noon after the second week of January, pinaliwanag niya po ng mas maigi yung ibig sabihin po ng effortless. And it means you allow God to move sa buhay po natin. Hindi yung tayo lang ang gumagawa at in the end, tayo lang din po ang naghihirap. We do not allow God to move. Next is be still or trust in the Lord. Yun po yung topic natin last week. Tinuro po ni Pastor Marie Chris. And may mga times na we do not be still. We do not stay still in the presence of God. So, it is a process. Sabi ko, ano yung nauna? First, we need to run to the refuge. 2, we need allow God to move. 3, we need to be still and trust in the Lord. At number 4, kapag nasunod po natin yung mga nauna kong sinabi, I think we will experience this joy sa atin pong puso. Okay. What is the meaning of joy? Kilala mo ba kung sino si Joy? Tanungin mo ngayong katabi mo, sino si Joy sa buhay mo? Ayan. Sinong nagbibigay sa atin ng joy every day? Ayan. So joy, according to the dictionary, the spiritual meaning of joy, it is a settled assurance that God is in control. You are assured. Hindi po insured. Okay? Sino may mga insurance dyan? Ayan. Assured po ito. Assured. You are assured that God is in control. It is your quiet confidence that ultimately everything is going to be all right, and it is the determined choice to praise God in every situation. Sabihin mo nga sa katabi mo, it is a choice. Joy is a choice. Ayan. Sa mundo po kasi napakarami mga choices ngayon. Tapos kapag dumating po yung problema, ang hirap pong piliin ng joy. Yun po yung mahirap. Yes, joy is a choice, pero ang hirap niyang piliin. Bakit kaya?
First, because, sabi ko nga number one, we don't run to the refuge. What do? We run to Egypt, like King Hezekiah. In times of trouble, tumatakbo po tayo sa mundo kung saan po sa tingin natin ay mas makakatulong sa atin. Kumbaga para siyang mayahalin tulad po ito kapag mayroong baha or may mga bagyo, may mga calamities. Tapos sabi po ng gobyerno, the government, let's say it represents the church na sinasabi niya, go to the refuge, go to the evacuation center. Pero ano pong ginagawa ng tao? Saan siya tumatakbo? Minsan, sa kapitbahay, hindi mo alam, mababaha rin pala sila kasi magkapitbahay lang naman kayo. Yung iba, tumatakbo sa kung saan. But the Bible is saying, run to the refuge because the refuge is a safe place. But sometimes, it is hard to run to the refuge. It is hard to choose joy because it is very hard for us to choose God. Sabi mo nga sa katabi mo, is it very hard to choose God? Ayan. Ang hirap pong piliin ng joy minsan kasi sa atin din, ang hirap din pong piliin ng Panginoon. Mas pipiliin mo yung confidence mo sa tao. And it hinders us in experiencing effortless 2024. So number 2 is that we don't allow God to move in our lives. We do not allow God to move in our circumstances. Kasi magaling tayo yan tayo. Kayang-kaya ko tong gawin. I do not need any help. Masipag kasi tayo. Ayan. Yan yung rason natin. At higit sa lahat, mayabang kasi tayo. We do not allow God to move. Kung may sinasabi ang Panginoon, ayaw mo siyang pansinin. Because we just want to do our own thing. And in the end, ang ending, drained, burned out, hindi na siya effortless. Effortful na siya. So we do not allow God to move. Another one is we do not want to be still. We do not want to fully trust in the Lord. Yung bang lumapit ka nga kay Lord, yes, at binigyan ka niya ng provision, pero hindi pa niya naibibigay yung buong provision, umalis ka na ulit. Oh Lord, okay na to. Sige, sapat na ito. Yung bang introduction pa lang yon, umalis ka na. Okay? Ayaw nating magstay sa presence ng Panginoon. We don't want to be still in the presence of God. And because of this, we cannot reach joy. Ayan. Sinong gustong sumaya dito po sa araw na to? Ayan. Mukhang lahat naman tayo gustong maging masaya. Except, sinong killjoy dito? Gusto, walang masaya sa bahay na to. So, today, I want us to realize that indeed it is God's will for us to experience joy and to be rejoicing. So, let us read from the Epistle of Paul to the Philippians, beginning from chapter 4, from verse 1 hanggang verse 13. Ayan, basahin po natin ng sabay-sabay. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Sabihin nga po natin ito, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable,
If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. And in verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. So, samandali po tayong manalangin. Father God, we just thank you for this wonderful day na yung pinagkaloob sa amin. We thank you for giving us again this renewed life, this new strength, Panginoon, sa araw na to. And makatagpo ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Father God, we thank you for the reading of your word. May these words, Panginoon, ay pumasok po sa amin pong mga puso at sana po ay ipagkaloob mo nga, Panginoon, the portion that you have allotted for us this day. And Father God, we just want to ask for an open heart and an open mind at sana po maintindihan namin ng maayos whatever it is na i-reveal mo po sa amin ngayon. Holy Spirit, freely move in this place. Mangusap ka, Panginoon, sa mga nangangailangan ng message na ito sa araw na to. And may your power and boldness be upon your preacher, Lord God. At sana po ang glory mo lamang ang maitaas sa lugar na to. In Jesus' name I pray. Amen. So ang title po ng ating pag-aaralan is Rejoice Greatly in the Lord. So kanina po nabanggit ko, joy. Ano bang pinagkaiba ng joy sa rejoice? Okay. Joy is an inward feeling. Okay. Pag sinabi po nating joy, it is something inside. Okay. So nararamdaman mo siya sa iyong puso, sa iyong damdamin, you are joyful. Punong-puno ka ng joy. Rejoice is hindi po ito yung shampoo, okay? Rejoice is an expression of joy, okay? So, hindi ka makakapag-rejoice kapag wala kang joy, okay? Kasi yung rejoice daw is an expression of your joy. Yung pagtawa, pag-indak, pag-awit sa Panginoon, okay, yung mga paggawa mo ng mga mabubuti dahil masaya ka, those are called rejoicing. You are rejoicing. So, Paul wants the Philippians to rejoice always. Nabasa naman po natin doon, I say again, sabi niya pa, rejoice. Hindi niya lang gustong manatili lang within the joy na nasa loob nila, but he wants them to rejoice. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, he wants them to rejoice. Gusto ni Paul na i-express ng mga taga-Philippians yung kanilang joy. At hindi lang po sa kanilang sarili, but to the people around them. So, bigyan ko lang po kayo ng maiksing background dito po sa sulat ni Paul sa mga taga-Philippi. So, the Philippians church, nung nagsisimula pa lang po sila, they displayed a strong missionary zeal and they are consistent in supporting Paul. Okay, sinusupport po nila si Paul na sa aspect ng financial, sa moral support, and sinasamahan po nila siya sa pag-i-spread ng gospel. Okay, mga Philippians. And Paul, kung mapapansin po natin yung buong letter na ito, the whole book of Philippians, he has a closer friendship sa mga taga-Philippians than with any other churches. So mas close po sila. Mas close po si Paul sa kanila. Mas closer yung friendship. And that the book of Philippians, it teaches us that joy, ultimately, it arises from our fellowship with our God. So yung mga nabanggit ko po kanina, number 1, number 2, number 3, it builds our fellowship with God kapag tayo po ay tumakbo sa Kanyang presence. Kapag tayo po ay nanatili sa Kanyang presence. And that if we are united to Christ by a living faith, we can be content in all circumstances. Okay? So, basahin po natin ulit yung verse 1. Therefore, my brothers,
You whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. Okay. So nagsimula po yung verse 1, sabi niya kasi agad doon, therefore. So ibig sabihin, meron siyang mga nabanggit before that. So pwede ba natin basahin ang 17, starting from verse 17 ng chapter 3, para mas maintindihan po natin yung context ng sinasabi po ni Paul. Sabi niya dito, join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For as I have often told you before, and now say it again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. And in the next, kaya sabi niya, therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord. You need to stand firm in the Lord. Sabi mo nga, stand firm. Stand firm. Pag sinabi po nating stand firm, hindi yung tayo na aglulupoy. Okay, yung nanghihina na hindi siya firm. Okay, you need to stand and you need to stand firm in our walk with God. Stand firm in the Lord, sabi po dito. So, point number 1 of this topic is stand firm in the Lord, united and rejoicing together. It is easier to rejoice when we are united. Amen po ba? Amen po ba? It is easier to rejoice when we are united. Napansin ko po kahapon, yung mga youth natin, talagang they enjoy what they do. Yung mga sa workshop po nila. So may mga nagtuturo ng piano, ng guitar, ng mga dance sa taas. You can see in their faces how they enjoy what they do. Yung iba napagod, yung iba talagang siguro, especially yung mga dance siguro, no? Kasi talagang may mga steps sila. But you can see in their faces that indeed they rejoice. And one thing that you can see sa mga youth po na ito is that they are united. They have one mind, they have one goal, and that meron silang gustong marating, gusto nilang sumunod sa sinasabi ng Panginoon. They want to do the Father's business. And that's what's make them united. And that yung kanila pong rejoicing kahapon, makita mo, kakaiba because they are united. Okay? Meron silang iisang goal. And this unity, ang sinasabi rin po ni Paul sa mga taga Philippians, it is the joy of doing God's will together. In verse 2, may nabanggit po siyang dalawang tao dito. Verse 2, ayan. I plead with Euodia and I plead with Syntyche. Ayan, nahirapan po ako sa pronunciation nito. Syntyche, ayan, sinerch ko pa yan. O kaya yung iba, Syntyche naman ang sabi. Pero mas common daw ang Syntyche. Ayan. Ito mong dalawang to is dalawa pong babae sa church. Okay, they are a church. Siguro elders po ang mga ito. And sabi ni Paul, I plead with Judea and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. So makita po natin, itong dalawang babaeng ito, hindi po sila magkasundo. Ayan. Hindi sila bati. Pero nasa isang church po sila. Tingnan mo nga yung katabi mo, bati ba kayo? Ayan. So, sabi ni Paul, I plead with Judea and I plead with Syntyche. Very specific po siya sa kanyang letter. To agree with each other in the Lord. At sabi po niya sa verse 3, yes, and I ask you, loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel. Ito pong mga babaeng ito, nakasama po ni Paul sa kanya pong mga struggles, sa kanya pong mga hardships in preaching the gospel. Pero, meron silang conflict sa isa't isa. Okay?
nagtataka ako, hindi po kasi nabanggit sa Bible, ano ba yung specific na pinagtatalunan nila? Is it sa mga ministry siguro sa church nila, yung isa gusto magpakanta, yung isa gusto rin magpakanta, ganyan. So, iba siguro tungkol sa mga, naging factor din siguro yung culture, magkaiba sila ng kultura. Napag-usapan din ata namin ito nila Simo Claire nung nakarang araw, natanong ko sa kanya, may factor din po ba yung iba yung culture sa pagtanggap mo ng gospel? Ayan. So, ang mga Ilocano ba, pag natanggap mo yung gospel, the same ba doon sa isip ng mga Ibanag pag natanggap nila yung gospel? So, may conflict of culture po siguro na tinutukoy. And, siguro isang factor po yon. Another, yung naisip ko is that siguro magkapit-bahay sila, ganyan. May mga dispute sila sa kanilang sa mga bahay, neighborhood, ganyan. Siguro agdidin na room dapay kasi siya. So, nagdedemandahan pa siguro sila. So, may mga ganyan po ba tayo dito sa church? Sana wala po, idemanda mo yung kapwa mo, ka-churchmate mo, ganyan. So, ang sabi po ni Paul, I plead with you, pang-aasiyo. Wala na. Pang-aasiyo kadi. We must be united in one mind in Christ. Sabi niya. Kasi, they have contended at my side in the cause of the gospel. Alam niya kung paano po naghirap yung mga taong ito. Alam ni Paul kung paano po nagtrabaho yung mga taong ito. At sabi niya, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Paul has that confidence na yung mga nabanggit niyang taong ito is nasa book of life. Alam niyang ligtas sila. They just need to settle their differences. They'll just need to make amendments. They need to meet in the middle and settle conflicts. Para kanino? Para sa Panginoon. Hindi po na maiiwasan sa church. Minsan may mga conflict po na ganyan. At nakakalungkot, yung iba, umalis na lang, hindi na nila sinettle. Ayoko talaga siyang makita sa church every Sunday. Ganun na lang siguro yung naisip nila. Umalis na lang sila. Pumunta na lang sa ibang church. And the thing is, nakakalungkot because we forgot sometimes, ano ba yung reason kung ba't tayo naglilingkod sa Panginoon? Is it to please ourselves or is it to please God? So we need to settle our conflicts. Magkakaiba po tayo ng pinanggalingan, iba ng kultura, but we need to be one mind in Christ. Amen? Settle our conflicts, continue to move forward united and together rejoicing. Ayan. So, yun po yung point 1 natin. We need to stand firm in the Lord, united and rejoicing together. Okay, point number 2. Rejoice always. Not point number 2, kasama pala to. 4, verse 4. Ayan, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. 5. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. And verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And finally, verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay, after niya pong pinuna at sinabihan po yung mga personalities doon po sa church, sabi niya po, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Sabi niya po sa verse 6, do not be anxious about anything. So, I just want to share my testimony dito po sa these verses. Rejoice always. Do not be anxious about anything. Sabi po dito sa Bible. Sometimes it is very hard to rejoice always. Ayan. Kasi ang panahon ay nagbabago, at yung ating mga feelings, nagbabago rin throughout the seasons. And as you all know, isa na po akong full-time worker ngayon sa 6-on-1 Tugigaraw. Ayan, full-time na po. Nag-start po ako this 2024, January. December, January. And
it was such a refreshing moment of my life for me. Kasi nakalaya na po ako dun sa 5 days, 8 hours work, na talaga namang, sana all, talaga namang Google talaga yung oras mo sa pagkatrabaho. But I do have to confess, though that's the case, I struggled finding joy and to rejoice freely, kumbaga. So hindi ko na-enjoy yung pagiging full-time ko for the month of January. Just constant worry and anxiety. So kapag kinakamusta po ako nila pastor, kumusta naman yung full-time? Sabi ko, masaya pastor. Ang saya-saya. Parang ganun, yung sa words lang. Pero mga panahon kasi na yun, medyo na-overcome ko na yun nung nagtanong si pastor. Sabi ko, masaya pastor, and I do really treasure it, yung pagiging full-time ko po. Nakikita ko po yung the joy of serving the Lord full-time. And however, ang tinutukoy ko po dito is, hindi ko po na-enjoy yung joy. Okay. Hindi ko na-enjoy yung joy dahil sa worry, pag-aalala, and anxiety. So in my first month, nung January, sinubok ko pong mag-try din mag-apply ng part-time online. Yung pwede mo lang gawin sa bahay. Ayan. So it has been my prayer din na bigyan ako ni Lord ng sideline. Ayan, para syempre makatulong din sa mga gastusin, ganyan. At makapag-ipon na rin for the future. So, syempre pag mag-a-apply ka kasi is that nahirapan akong maglagay ng mga skills ko doon sa aking resume. Kasi most of my skills ay technical. Kumbaga, hindi siya magagawa online. Yung andun ka dapat para gawin mo, parang gano'n. Yung most of my skills is gano'n. But still I applied. Okay, naglagay pa rin ako ng mga skills ko doon. Pero hanggang ngayon, wala kasi mga responses. So, nadagdagan ulit yung aking anxiety. Ayan, ano na ang mangyayari? Ayan. Dapat kasi, naisip ko dapat kasi nag-aral ako. Dapat kasi inaral ko ito, ganyan. Siguro mas marami akong mailalagay na skills. And during those times, bumaba po yung self-esteem ko. Kasi, mas pinagtuunan ko ng pansin yung mga hindi ko kayang gawin. Okay? Hindi ko pala kaya yung ganito. Yung pala yung mas kailangan nila pag online. So, parang, wala ba yan? Wala ba akong alam gawin? Gano'n. So, yun po yung isip-isip ko noon. And, medyo nadagdagan din po yung aking worry nung nagpa-meeting si pastor sa mga YP. Ayan. Dito po sa church noon. And, seeing lahat ng mga kabatch namin na young professionals, ayan. May mga naka-schedule na lang kasal, may mga asawa na yung iba. Ayan. Sunod-sunod na yung mga anak and all. Ayan, magkakasunod na. And sabi ko, kami Lord, kailan kaya? Ayan. So I started to compare. Siyempre, hindi ko maiwasan kasi yun. Nagtestify kasi po sila sa mga ginawa din ng Panginoon sa buhay nila. And I started to question and compare God. At kumbaga, kumpara sa kanila, parang pakiramdam ko, wala akong ginagawa, parang gano'n. Ano bang ginagawa ko? So, after that, maalala ko po nung nagbigay sina pastor ng, let's say, love gift sa akin. Yung saya ko po doon is sa kaiba. Kasi, though mas maliit siya yung amount niya compared sa natatanggap ko po noon doon sa trabaho ko, mas na-appreciate ko po yung bigay nila. Kasi, basta tatanong ko, bakit ako bibigyan? Parang wala naman akong ginagawa. And, yun nasa isip ko, hindi ko nga deserve. I don't deserve this. Doon po sa tagpong yun, mas naintindihan ko na at na-appreciate ko yung tinutukoy ng Panginoon na grace ng Panginoon. It is not just because may binigay si na pastor, but it is God's grace for me and for us also. Because grace is something you don't deserve, but freely given.
Yung pang ayoko sanang tanggapin. Ayoko sana siyang tanggapin. Kasi feeling ko hindi ko naman siya deserve. But there is such joy in receiving it because I know deep down, I really need that grace. Ganun po ba tayo sa pagtanggap natin sa grace ng Panginoon? Lord, hindi ko naman deserve ang grace mo. Pero alam mo sa isa, loob-loob mo, you really need that grace. Kaya talagang you will hold on to that grace. So I thank God for the life of Pastor Dan and his full family who continues to encourage me. Sabi niya, maglingkod ka lang kay Lord, He will give it. And Matthew 6:33 says, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So habang ginagawa ko po yung teaching na to, nangungusap ang Panginoon sa akin, sabi niya, may gagawin ka pa, Dave. So, hindi man sa akin binigay ni Lord, or kung ibibigay man niya yung gift of acquiring wealth, this wealth of this world, kung ibibigay niya ang gift of, let's say, winning souls, pastoring, even healing, I will gladly embrace it. And so, I cast all my cares to Him, for He cares for me, and He cares for us. So don't be anxious about anything. Mahirap po yung makulong tayo sa ating anxiety. I've tried. I've been there. And talagang walang mabuting dulot po sa atin. You start to question your stand, your identity as a child of God, kapag tayo po ay nagpakulong sa anxiety and worries natin sa buhay. Be it you are a student, you are a parent, or you are someone na nag-start ng business, don't let your worries overcome you. Amen? But, sabi po dito sa verse 7, in Philippians 4, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds. Let us just present our petition to God. Bring your prayers unto God with thanksgiving, and He will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Amen. Okay, hallelujah. Okay, sa point number 2 na po tayo. Point number 2, be a reason of someone's rejoicing. Basahin po natin ang verse 8 hanggang verse 9. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Sabi po ni Paul, nag-enumerate po siya ng mga bagay dito. At sinabi niya po sa verse 9, kung ano man yung natutunan nyo sa akin, ano man yung natanggap nyo, ano man yung nakita nyo at narinig sa akin, gawin nyo yon. Okay? Nakita nyo po yung authority ni Paul na sinasabi niya ito. Ako yung gawin yung model sa pagsunod nyo sa Panginoon. Kaya po ba nating sabihin yon sa katabi nyo ngayon? Sundan mo ako. Ayan. Kaya mo yon. O, sana kayanin po natin yon sa ating pagsunod. Sabi po niya dito, sa enumerate niya, whatever is true, noble, whatever is right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. So I want to challenge everyone na nakikinig po ngayon, on-site and online, especially the youth. Okay? Especially the youth. Mag-i-start na po kayong mag-evangelize, mag-mission sa inyo pong kanya-kanya pong mga areas. Not just the youth, pero sa ating lahat. Soon, we will be starting our own cell groups. Very soon, we will prosper in our ministries. Be a model of truth, nobleness, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, be admirable, excellent, and praiseworthy. Ito po yung challenge ko sa ating lahat. Maging model po tayo ng mga in-enumerate ni Paul dito at masabi nawa natin na sundan niyo ako sa pagsunod ko sa Panginoon. Because kami pong mga cell leaders, the leaders of the church, we do our best to follow these things in God's grace and in God's mercy. We strive to be such things because we want to please God.
para makapag-set po kami ng examples para sa ating lahat. Ayan. We do our best. First, to please God. And second, kasi marami pong nakatingin sa atin. Marami pong mga sumusunod na generation sa atin. May mga anak-anak po tayo. Kayo po pala. May mga anak-anak kayo. And even in our relationship, we strive to make a difference for God. We strive to be pure in our relationship. Sa 3 years po na pagsasama namin ni Miriam sa in a relationship, I can boldly say that we stayed pure until now. We stayed pure. Hindi po totoo yung sinasabi ng mundo na hindi mo kayang tumagal sa isang relationship na walang premarital sex. But I can boldly say na nakasunod po kami doon. Because how can we preach later on? How can we have the power to preach if we do not have that testimony sa atin pong mga puso? How will you have that power to say, don't do this, don't do that, kung ikaw din ay nakakulong doon sa pagkakasalang yon? How can you say later on to your cell members, to the next generation, don't do this? We need to be set free from all these bondages, my brothers and sisters, unless we will not experience this rejoicing na tinutukoy po ng Panginoon. There will always be a stronghold ang kaaway sa buhay natin. Let us be free from all of this sin. And I encourage you, my brothers and sisters, be a model of these things. Be a model for the next generations. We strive to make a difference because first, we want to please God. We want to show God that we are serious in following His words. Pangalawa, because kayo mga ading, you are looking at us. We want to set an example before you. May mga pamangkin, may mga, So we need to make a difference. Now I leave this challenge to everyone. Stand firm in your faith in God. Paano po ba tayo manindigan sa Panginoon? Kailangan nating ipakita yung tindig Kristiyano natin sa ating kapwa. Sabihin nga po natin, tindig Kristiyano. Tindig Kristiyano. Amen. Next point, be still in the Lord to overcome all. From verse 10 to 13. Verse 10. I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. At yung tinutukoy niya pong Him dito ay ang Panginoon. Sa ibang translation po nakalagay, I can do all things through Christ who strengthens me. Paul know that the Philippians were concerned sa kanya. Kasi nung mga panahong pong ito ay nakakulong siya. He is imprisoned because hinuli po siya ng Roman government dahil po sa kanyang pagpipreach ng gospel. At sabi niya dito, I am content in every circumstance. Contentment is not about having plenty or having none. Wala pong kinalaman ang pagiging kontento sa mga bagay na meron ka. Kung marami ba o walang-wala, that is not the measure of contentment. Contentment is measured by our joy and our rejoicing. Kapag ba meron ka pa rin bang joy sa iyong puso? Do you still rejoice in the Lord and saying, praise be to God? Kapag walang-wala ka, can you still say that? So the true measurement of contentment
is joy and your rejoicing. At sinabi niya po nito, I can do all things through Him who gives me strength. I can do all things through Christ who strengthens me. To the youth, this message is for you, for your upcoming activities and evangelisms na inyo pong pagdadaanan. You will find joy and you will rejoice together as you do the Father's business. Kasi alam nyo, hindi kayo nag-iisa later on. You have God and you have your companions. May mga katabi kayo na kasama nyo in doing God's work and the Father's business. And because of this, you will find your strength renewed because it will be Christ who will strengthen you. And to everyone, we will find our strength in God and there will be rejoicing. So stand firm in the Lord, not in the world. Because if we stand in the Lord, we will not be shaken because He is a sure foundation. If we are standing in the world, pagdating po ng mga troubles, makikita mo yung tinatayuan mong mundo, hindi pala ganun ka-sure. And it will crumble and you will fall together with that world. Amen? So continue to stand firm in God and continue to trust God. And indeed, pag matapos po ang taong ito, we will be excited to testify during the year-end celebration that indeed this is a year of effortless 2024, a year of rejoicing for everyone. Excited po ba tayo? Amen. Look forward to it. Stand firm in the Lord. Doon po natatapos yung atin pong teaching. And praise be to God. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, Dave. Gusto ko lang mag-comment doon sa sinabi ni Dave na feeling niya ay wala po siyang ginagawa sa church. Pero mula po na dumating si Dave ay mas lalo ho tayong nagkaroon ng lakas to perform the calling of God dahil napakalaki po ng role ng media sa ministry, especially at this point of time. And no January po kasi, umalis na si Ruth for her Bible school sa Hong Kong. So she will be in Hong Kong for 2 years. So napakalaking kawalan, especially sa amin sa ministry nung wala po siya. Tama-tama po naman nung alis ni Ruth, dumating si Dave. So, natapos po ni Dave yung first month. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po niya ay wala po siyang, parang feeling niya wala pa siyang ginagawa. Wait ka lang. And Dave, you are a blessing for this church and not only for us, but sa buong 611 Church ay malaki ang iyong role, especially not only in media, but especially to the young people. And I am a witness kung paano po si Dave ay kung paano ho nagkaroon ng power ito pong kanyang preaching. Nasa loob po kami ng isang bahay pero bihira po kami mag-usap. Minsan sa text pa kami mag-usap. And of course, during meals. But God is good, brothers and sisters. Si Paul ay nagsabi, rejoice in the Lord always. Amen. Pwede po ba natin sabihin, rejoice in the Lord always. Ito po ay sulat ni Paul sa mga taga-Philippi. Nung siya po ay nagsusulat, nakakulong na po siya. Malapit na po siyang patayin dahil sa kanyang missionary work na ginawa. Pero siya ay sumulat pa rin, bahagi ng kanyang sulat, rejoice in the Lord always. Nung siya ho ay nakakulong, mga kapatid, mga kaibigan, ang kanya pong paa ay
meron na pong tali. Mabuti na lang at hindi po na itali ang kanyang kamay at nakapagsulat pa siya. Pero si Paul po kasi ay hindi mo pwedeng lagyan ng limits. Dahil minsan nakulong po yan, si Pablo, nakatali ang paa, nakatali ang kamay, wala po siyang magawa, ang kanya pong ginawa ay umawit sa Panginoon. At sa kanya pong pag-awit, bumaba ang presence ng Panginoon at pinalaya po siya. Ang pagkakamali ng demonyo, hindi po niya naitali ang dila ni Pablo. Sa kabila ng kanya pong problemang kinakaharap, he is about to be executed. Yet, in his letter, siya po ay nagsabi, rejoice in the Lord always. At binigyan po niya ng diin, and again, I say, rejoice. Ikaw, kapatid, kaibigan, may dahilan ba na dapat ka mag-rejoice? Wala naman yatang tangka na tatapusin ang buhay natin mamaya. Pero si Paul, ilang oras na lang ang natitira, ay papatayin na po siya. At ang pagpatay po sa kanya ay napakahirap. He was beheaded, pero nagawa pa rin niyang sumulat sa bahagi ng kanyang sulat, rejoice in the Lord. Gusto ko pong makita natin, ito pong mga sinasabi ni Paul na ito, ilagay natin sa isipan natin, ang isang tao na nakakulong, walang bail, at naka-schedule na yung kanyang pagharap sa kanyang kamatayan. Pero yung kanyang concern ay sinasabihan pa rin ang kanyang mga followers, stand firm in the Lord. Concerned pa rin po niya yung the people of God to be united and for them to rejoice together. Kasi sinasabi po ni Paul, ako nakakulong na, kayo malaya pa kayong gumagawa ng dapat ninyong gawin. Kalimutan na ninyo yung pagtatalo-talo. Dahil mahaba pa ang panahon na ibubuhay ninyo sa mundong ibabaw, rejoice in the Lord. Nakuha niyo po ba yung point? Hindi ko katulad, eto na ako ngayon, nakatali ng aking mga paa. Wala na akong escape. Naka-schedule na ang aking kamatayan. But still, I rejoice in the Lord. Kaya nga po, binigyan po niya ng diin, meron pong dalawang importanteng pangalan na kanyang sinabi, wag si ganito at si ganyan na nagtatalo. Dahil sa kanila pong pagtatalo, alam niyo, silang dalawa ay hindi po masaya. Ay pwede lang kung ang kasayahan ng ibang tao ay makipag-away. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang pagtatalo at pag-aaway at pagkakaroon po ng konting hidwaan, maliit man o malaki, hindi po magdadala ng kasiyahan sa buhay po ng tao. Amen? I-enjoy na po natin ang buhay. Huwag na ho tayo makipag-away. Huwag na ho tayo makipagtalo. Sa next point ni Dave, sinabi po niya, be a reason for someone's rejoicing. Okay. Pilitin po natin gumawa ng paraan paano natin mabigyan ng galak ang mga kasama po natin. Pero yung kagalakan na magbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. Madalas naman ang pagtatalo, sabi po ni James ano ba ang dahilan ng pagtatalo ng mga tao? Meron tayong gusto, pero hindi natin nakukuha, dun ho nagkakaroon ng pagtatalo. Amen? Para magkapatid, minsan pinagtatalunan, sino ang favorite ni mama? Ako o ikaw? Naabutan ka lang ng hairpin, feeling mo ikaw na yung favorite. Yung hindi po inabutan ng hairpin, nagalit. Hindi niya naintindihan, lalaki siya.
Di ba? Pwede mo bang pumikit tayo sandali? Sandali lang. Ano ba yung mga dahilan ng sama ng loob mo, hinanakit mo sa ibang tao? Ikamamatay ba? Oh, dilat na ho kayo. Isipin nga ho nating mabuti. Madalas, dahil po gusto natin tayo tama, ibang tao ang mali. Dahil pinagpipilitan mo na ikaw yung tama, nasasaktan yung taong ayaw tanggapin na ikaw ay tama. Pasayahin mo na lang siya. Sabihin mo ganito, sige, tama ka na, ako na mali. Di ang saya na niya. Huwag ka nang malungkot dahil hindi niya na ibabalik yung tama. Pero alam mo, ang katotohanan, kinakailangang nandun lagi yung rejoicing natin sa Panginoon. At the first place, hindi na ho pinag-uusapan kung sino ang tama at mali. Di mo na kailangang patunayan na tama ka sa kahit na kanino. Isang araw, mamamatay lahat ng tao, haharap tayo sa Diyos. Siya magsasabi kung tama ka ba o mali ka. Can I hear amen? Ano kung mali ako? Okay. Ano naman kung tama ka? Kaya alam mo, maging panuntunan ka sa buhay nung araw. Ano kung tama ako? Itatangos ba ng ilong ko yan? Hindi na magbabago tong ilong na to. Ikaw, sa palagay mo, lalo na mga asawang babae, di ba? Kasabihan nila, ang mga babae daw ay laging tama. Sige, kung yan ang kaligayahan mo, di tama ka na lang. Di ba? Kasi kapag hindi ka pumayag na lalaki, may tama ka. O tamain na lang natin sila. Yun ang magpasaya sa kanila. Sige, okay lang. Amen? Pangarapin mo, kapatid, sa loob ng family mo, paano mo mabigyan ng saya at kagalakan ang pamilya mo? Feeling ng iba, kasi pastor, ang kaligayahan ng mga magulang ko, pag nagpadala ako ng pera, feeling mo lang yon. Feeling lang ho natin yon. May mga paraan pa para po sila mapasaya. Amen? So sabi mo sa katabi mo, pangarapin mo sa buhay, ang mapasaya mo ang iba. Can I hear amen? Can I hear amen? Naging panuntunan ko po sa buhay yan. Minsan-minsan lang ako maglakwatsa. Minsan-minsan lang akong makikape sa mga dating kaklase. Como paminsan-minsan po kami makikape at magkapehan. Minsan inaabot po ako ng gabi, magme-message po yung asawa ko sa akin. 11:00. Pangalawang kape ko na po yon. Mamaya text siya ulit, Daddy, nakalokati gate, isaramton. Di ba sarap sumagot? Minsan-minsan lang to. Pero hindi Kung ang makapagpasaya sa asawa ko ay ang umuwi, kinakailangan kong umuwi kahit sino kaharap ko. Dahil higit sa lahat, ang hirap yata yung paggising mo kinabukasan, yung kasama mo sa buhay, mas mataas pa sa Sierra Madre ang simangot, hindi ka rin magiging masaya. Kaya mga lalaki, pasayahin na ho natin mga asawa natin. Can I hear amen? Di baling malungkot tayo. Si Jesus nga namatay sa krus Di mo naman yata ikamamatay na pasayahin ng asawa mo? Amen? Sipin niyo mo si Jesus nung pinapalo, hinahampas, pinabuhat ng krus, na wala naman sanang dahilan.
Pero mapasaya lamang ang tao. Lahat ng may kanser ay gagaling, lahat ng mga bingi ay makakarinig, para lamang sila ay sumaya. Tinanggap niya ang kalungkutan. Ikaw, kapatid, anong kaya mong isakripisyo para mapasaya mo? Lalong-lalo na higit sa lahat ang mga mahal mo sa buhay. Sige nga, tanungin mo yung katabi mo. Ano? Lalo na sa ating mga magulang, madalas gusto natin tayo tama, mali, ang lahat mali. Ako tatay, ako masusunod. Ngayon, hindi na ho ganyan. Mas mataas na boses ng mga anak kaysa sa atin. Lalo na pagsasabihan tayo, makinig ka. Ganito yan. Cellphone mo nga, di mo alam eh. O di tameme ka. Kasi maraming bata po ngayon, gusto nilang malaman ng lahat na marami silang alam. Yung bunso ko nga eh, Dad, hindi ganyan. Makinig ka sa akin. Extra knowledge. Naaawa ako pero alam mo, minsan sa buhay, may mga bagay po tayong dapat lunukin. Mapasaya lang natin ang mga mahal sa buhay. Are you with me? Can I hear amen? Mga babae, pwede po ba kayo makinig? Okay na sa aming lalaki na tama kayo. Pero yung pagpipilitan mong tama ka, kahit inamin na naming tama ka, mamamali ka. Sa dami ng paliwanag at salita, ay lalo po tayong nagkakamali at lalo po tayong nasisira. Naintindihan po ba natin? Be a reason for someone's rejoicing. Si Lord ginawa niya yan. Si Paul ginawa po niya yan. Walang masama na tayo sa tingin ng iba talo para lamang magtagumpay ang iba. Can I hear amen? And then we need to be still in the Lord to overcome all. Lagi nating tatandaan, hindi tayo ilalagay ng Panginoon sa kapahamakan. Minsan na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas. Ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay para lamang po tayo maligtas at lumigaya sa buhay? Kapatid, kaibigan, we need to rejoice greatly in the Lord. Lahat na ng bagay ay pinagkalob ng Panginoon sa atin. Maging ang pagpasok natin sa langit, isinupply na po niya yan. Ano pa sa palagay mo ang mag-disqualify sa atin? Meron na po tayong kasiguraduhan that we are victorious in Christ. And we have all the reason to rejoice in the Lord. At sinabi po ni Paul, kahit siya ay papatayin na, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Tayo na malaya pa, na po pwede pang sumaya at lumigaya ang buhay natin, gawin ho natin ito sa buong buhay natin. Can I hear amen? Shall we all rise and we pray? Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you. As we close our eyes today, in the presence of God, ay nais ko pong tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nating lahat. That even when we are still sinners, He died for us. He offered His own life. Na tayo, na sana ay wala pong kaligtasan. Puno ang atin pong katawan ng mga sakit at karamdaman. Not only in our flesh, but even in our spirit, in our soul. But because of His grace and His love, He gave all the solutions sa lahat ng problema natin. That even yung kaparusahan sana na dapat na sana tayo ay tumanggap, but because of His great love to you, siya po ang nagbayad nito. And now, we are called sons and daughters of God.
Tinanggap natin ang welcome ng Panginoon sa Kanyang presence and even to His kingdom. So that today, we can say, in Christ, we are more than a conqueror. Ang ginawa niyang tagumpay sa krus ng Kalbaryo at ang Espiritu na pinagkaloob po niya sa atin, now we can say, in Him, all things are possible. Ano ang hindi mo kayang gawin? Anong dahilan ng kalungkutan sa buhay po na ito? My brothers and sisters, start believing the Word of God. He overcome the world. And we believers, we already overcome the world because of Him. Panginoon, kaming lahat ay nakatayo ngayon sa iyong presensya. And you know exactly what is happening, O Lord, in our lives, even in our thoughts, in our hearts. You know it so much. May mga kalungkutan kami. May mga pagdududa kami. That oftentimes, Lord, ito ang nagdadala ng kalungkutan sa buhay namin. But Lord, you keep on revealing yourself to us. By the power of your word, Panginoon, patuloy mong sinasabi that we need to rejoice always because, O Lord, you have given everything for your people. Katulad ng declaration, Panginoon, ni David in Psalms 23, the Lord is my shepherd and I have everything. Na kaya namin, Panginoon, mabuhay ng may kapayapaan because of your promise and what you have done in the cross. Today, Lord, I pray in the name of Jesus, touch your people now. Give them the shalom they need. Give them, Lord, even the inner peace. Ano man, Panginoon, ang lahat ng kalungkutan na meron sila. Lord, I pray, may you open even our spiritual eyes so we can see that we are all overcomers in Christ. That even our fears, O God, tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo. For even the greatest fear na po pwede namin katatakutan, ang kamatayan, Lord, namatay ka. But after 3 days, you rose again from the dead. And that you have overcome, O God, even death. That now, we, your believers, O God, we overcome death. And that today, Lord, we can declare we are more than conquerors in Christ. Today, Lord, I pray in the name of Jesus, ano man ang dahilan ng kalungkutan ng iyong mga anak, Lord God, I pray, touch every heart, touch every mind, and remove all their pains. At lahat, Panginoon, ng sagabal sa kanila pong pagsasaya. Ang lahat ng sagabal, Panginoon, sa rejoicing ng kanilang buhay. Remove it in the name of Jesus. Of whatever sins, whatever shortcomings, that the devil keep on accusing them, O Lord, upang hindi po nila maranasan yung rejoicing, O God. Remove it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Everyone, listen very carefully. Maging kayong lahat nanonood online. Ano man ang nagdadala ng kalungkutan sa inyo ngayon, I want you to put your hands sa tapat ng mga puso po ninyo. You know exactly what is happening within you. Marahil kasalanan na hindi natin naihingi ng tawad sa Diyos, o marahil ay galit
sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mahal sa buhay. O kalungkutan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Marahil may mga kinikimkim po tayo na sama ng loob, galit sa kahit na kanino. But today, God is telling you, dito pa lamang sa lupa, mabuhay ka na para kang nasa langit. And that you need to rejoice in the Lord. Of whatever hindrances. Come on, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I surrender. Ang lahat ng sagabal sa kaligayahan ay binigay mo sa akin. I give it to you. I give it to you. Come on, church. Pwede mong sabihin sa Diyos, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Of whatever pain o anuman ang sama ng loob o diskwento, maging sa mga mahal mo sa buhay, na hindi mo kayang patawarin, na hindi mo kayang kalimutan. That every day, yan ngayon ang naghahabol sa iyo kung bakit hindi ka nakakaranas na rejoicing even in the presence of God. Offer it to God. And say it to the Lord. Lord, I surrender all this pain. I surrender, O God, ang lahat ng ito. Brothers and sisters, karapatan mo ang sumaya, karapatan mo lumigaya, karapatan mo ang mabuhay ng may kalayaan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga bagay na yan. Today, Lord, I pray, help your people, O God. Let them be released of their pain in the past. Let them be released, O God, sa lahat ng kanilang mga fears. Let them be released, O God, of their hatred. Lahat, Panginoon, ng dahilan kung bakit hindi po nagbe-breakthrough, Panginoon, ng iyong mga anak, so that they can rejoice in the Lord. Lord God, I pray, cancel this, O Lord. Remove it in their hearts in the name of Jesus. Lord, bring down your fire. Burn every pain. Burn every wicked thing in their hearts in the name of Jesus. And all the hindrances, tupukin mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihang Santong Espiritu. So that, Lord God, your people, they will experience that rejoicing. They will experience, O God, that favor, the blessing, and they will live, O God, to the fullest because this is your perfect will. Maraming salamat po, Panginoon, at ang aking dalangin. Lord, right now in Jesus' name, let your people receive your Holy Spirit. Let your people receive your Holy Spirit. Lord God, I pray, let love be upon their hearts right now. Let that spirit of forgiveness, oh God, be in their hearts right now. Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Church, listen very carefully. Listen very carefully. Allow the Lord to break into your heart so you will break through on that feeling. Allow God to come into your heart and you will break through and you will rejoice in the Lord always. This is the perfect will of God. Panginoon, maraming salamat. Sa oras na ito, Lord, let there be healing in the hearts of your people. Let there be healing, O God, in every relationship. Let there be healing, O God, not only in their spirit, but even in their soul, and even in their flesh. Heal your people now. At Panginoon, sa oras po nito, Lord, I speak your very word today. Lord, I speak in that spirit. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Lord, send that word. Send that word, O God, in that very spirit. At Panginoon, nananampalataya po ako, you will accomplish great things, O God, for your people, for your glory, and that the joy of your people, O God, be complete. Open the floodgates of heaven now. Supply the needs of your people. Bless all the works of their hands. And I pray, Lord God, bless them even in the marketplace. Bless all their farms, Lord. Bless their career.
And I speak, oh God, all kinds of favor and grace and even the victories that you have done in the cross na tanggapin ng iyong mga anak. And Lord God, I pray, open the spiritual eyes of your people so they can see your glory and they can see, oh God, hallelujah, the reasons, Panginoon, kung bakit kami ay meron pong rejoicing. Salamat. Bless Dave, oh God, sa kanyang paglilingkod. May you bless even the very word na kanya pong dineliver. And Lord God, all of us today, oh God, we just want to give you back all the praise, all the glory in the mighty name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Can we shout and say, Amen? Now, brothers and sisters, before we go, pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao at sabihin mo sa kanya, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. See you next Sunday.